Ang galing ng The King of Fighters. Hindi ka ba sumasangayon? Ako ang boss dito, lahat kayo susunod sa akin, naiintindihan nyo. Pulutin mo. Paano mo nagawang kunin ang damo sa basket ko? Ako ang nagbunot ng lahat ng damo sa basket na yan. Maraming nakakita dito. Anong kailangan mo? Gusto kong mamatay ka. Sabihin mo kay Longye na huwag siyang mag-alala. Malapit na siyang makarinig ng magandang balita. Sige, hihintayin kita. Warden, may malaking problema. Kung hindi mo ako guguluhin, hindi rin kita guguluhin. Kailangan ko pang lumabas para alagaan ang nanay ko. Kung sino ang gustong pumatay sa akin, hindi ko siya palalampasin. Ang tinatawag mong King of Fighters ay mukhang hindi naman ganoon kagaling. Haharangan mo ang kita ko. Ngayon mismo, papatayin kita. Anong ginagawa mo? Umalis ka diyan. Warden, kumalma ka. May naisip akong mas magandang paraan para kumita. Dahil natalo ni Booking yun ang King of Fighters. Bakit hindi natin siya isalang sa ring bilang gintong baybe? Nabaliw ka na ba? Kinuha natin ang pera ni Jinye. Shama, patay na rin naman siya. Hindi ba mas maganda kung kumita tayo ng malaki sa buhay niya? Ang makita siyang bugbog sarado sa ring. Mas maganda kaysa sa barilin siya. Warden, hindi ba tama ako? Matalino ka rin pala. Bukod pa rito, sina unang senyorito at ikalawang senyorito Jin. Palagi silang tumataya sa mga laban. Pagtatayaan natin sila na malaki na matatalo ang taong ito. Sa ganoon, hindi lang sila mananalo ng pera. Makakagawa pa tayo ng pabor sa kanila. Di ba? Puro kayo gago, pinagkakakitaan nyo ang buhay ng tao. Wala ba kayong pagkatao? Dalhin siya. Booking yun. Dito. Taya ko talo ka. Siguradong talo ka. Iabot mo ang kamay mo. Ang utos ko, patayin niyo si Booking yun. Bakit buhay pa rin siya? Binaliwala niyo ba ang sinabi ng pamilyang Jin? Unang senyorito, huwag muna kayong magalit. Mamamatay din yan balang araw. Dahil magaling siyang lumaban. Bakit hindi natin siya pagkakitaan? Sa madaling Sa salita, madaling salita, sinisigurado ko, hindi dapat makalabas ng buhay si Booking yun. Sana nga. kapag nagkamali ka, baka hindi mo kayanin ang kahihinatnan. Huwag kang kabahan, ikalawang senyorito. Umupo muna tayo. Dapat masaya ang pagsusugal. Huwag nating hayaang sirain ng gagong, yan ang mood natin. Nga pala, unang senyorito, ano ang tingin mo sa laban na to? Gusto kong mamatay ang gagong yan, kaya syempre, taya ko talo siya. Payaan mo ako ng 10,000 ba? Siege. Kuya, ang galing niyang lumaban. Medyo mahirap yan. Kailangan nating humingi ng pulong sa warden. Higitan ng kosa sa paa niya. Gusto kong makita ang gagong yan na bugbugin hanggang mamatay. Walang problema. Simulan ang laban. Huwag kang matalo. Matatalo. Gago, natalo pa. Anong nangyari? Warden, kumusta? Alam kong bawat boksingero ay may presyo. May bumibili na ba kay Booking yun? Kung wala pa, gusto ko siyang bilhin para lumaban para sa akin. Wala pa. Kung tamang presyo, walang problema.
Miss, payo ko lang, huwag mo nang bilhin. Sa tingin ko, hindi magtatagal ang jigong yan. Bakit naman? Sa tingin ko, malakas siya. Siya ang lucky star ko. Kanina, maliit lang ang taya ko. Pero nanalo akong malaki. Hindi ba kayo tumaya? Sa susunod na laban niya, tandaan niyo tumaya kayo. Miss, huwag kang mag-alala. Alagaan ko ng mabuti si Booking yun. Tinitiyak kong makakakain siya ng maayos at makakatulog ng mahimbing. Pero sa presyo, Ang pera ay hindi problema. Hindi matutumbasan ang pera ang gustong puso. Linisin mo to. Laha. Utos ko, linisin mo. Huwag kang maraming tanong. Para sa nanay ko, hindi ako mamamatay sa kulungan. Hayaan mong sumuko na ang pamilyang Jin. Anna, sa totoo lang, napakahusay mo. Walang magulang, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kailangan mo pang pagsabayin ang pag-aral. At nakapasok ka pa sa isang prestihiyosong universidad. Sa tingin ko, napakahirap ng prosesong yan, di ba? Okay lang naman, tita. Pero marami ang mas mala ang sinapit kaysa sa akin. Sa totoo lang, swerte pa ako. Mayroon akong matatag na kapaligiran para mag-aral at mamuhay. Nga pala, Anna, ang anak kong ito, napakataas ng pamantayan. Kaya mo siyang paamuhin. Turuan mo naman si Tito ng ilang tips. Hindi ko talaga mapatino ang pasaway kong anak. Papa, sinabi ko kay Ana na mabait ako noong bata pa ako. Hindi niya alam ang tungkol sa akin. Kalaga. Anna, sabi mo may paraan ka para kalabanin ang pamilyang Jin. Kumusta na ang progreso? Maayos naman sa ngayon kasalukuyang ginagawa. Pero nabalitaan kung madalas kang pumapasok sa kulungan kamakailan. Parang gusto mo pang gawing kampiyon sa boxing si Booking yun. Anong kinalaman ng pakikipaglaban sa ring sa pagharap sa pamilyang Jin? Siyempre meron. Kung magtatagumpay ang plano, ang pantalan at bodegang pamilyang Jin ay magiging pag-aari ng pamilyang Peng. Sa panahong iyon, magiging malaya na ang negosyo sa Country M. Tito, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigin. Papa, dahil binigyan mo si Ana ng pagkakataon, napatunayan ang kanyang kakayahan, bigyan mo siya ng pasensya. Kailan ko sinabing makikialam ako sa kanya? Anna, gawin mo ang gusto mo. Jupao. Jupao. maniniwala ka sa akin. Panalo si Jupao ngayon. Niloloko mo pa rin ako. Natalo ako ng 10,000 baht noong nakaraan. Iba ngayon. Noong nakaraan, paalang ang nakakadena. Ngayon, pati kamay nakakadena na. Kahit marunong pa siya ng mahika, wala ng silbi. Paano siya mananalo? Pero binili ng babaeng yon si Booking yun. Hindi ka ba natatakot na guluhin ka niya? Ako ang masusunod dito. Wala siyang karapatang magsalita. Sige, pustahan ako ng 20,000 ba. Siege. Ang dami ng ginawang panloloko tapos maliit lang ang taya. Kahit pa unang senyorito ng pamilyang Jin, nakakahiya. Gusto kong kumaya ng 100,000 ba? Walang problema. Warden, pagkatapos ikadena ang paa, ikinakadena naman ang kamay. Ang tuso mo talaga. Pero ayos lang, may tiwala ako kay Booking yun. Salamat sa iyong 10,000 baht. Kuya, sino yung bastos na babae na yan? Paano ko malalaman kung sino siya? Papa, Longye. Papa, Patay na si Booking yun ngayon. Huwag kang mag-alala. Marami ba ang kinaya mo? maliit na taya lang. Ayos lang kumaya, ang mahalaga ay alam mo kung sino ang kalaban. Ang babaeng ito ay ang magiging manugang ng pamilyang Peng. Inaakit niya kayong kumaya para bitagin kayo. Anong gagawin natin? Warden, hindi na ako tataya. Hindi na kailangan yan. Kung walang maliit na gastos, walang malaking kita. Simulan. Jupao.
Jupao. Gusto mo akong mamatay, di ba? Hindi ako mamamatay, halika. Hindi ako mamamatay, halika. Bakit natalo na naman? Paano nangyari yan? Nakapusas na ang kamay at paa, nanalo pa rin. Pasensya na, pinatalo ko na naman ang dalawang senyorito na malaking pera. Naggataya lang sila para magsaya. Ayos lang, mayaman ang pamilyang Jin, kaya ninyong matalo. Maliit na pera lang yan, hindi nakaka-excite. Maggaya payo ng malaki, ako as si Jianye ay maglalaban ng pribado. Paano mo gustong maglaro? Maghahanap tayo ng ilang eksperto para umakyat sa ring. Kasama si Booking yun. Magkaroon tayo ng isang Century War, siguradong kapanapanabik. Hindi ko alam kung interesado si Jianye. Saj, Kailan pa naging babae ang nagkapatakbo sa pamilyang Peng? hindi ako ang nagpapatakbo kundi malaki ang tiwala sa akin ng pamilyang Peng. Sa tingin nila, ang maliit kong pagkatao ay sapat na para harapin ang buong pamilyang Jin ninyo. Hindi ko alam kung sa laban ng siglo na ito. Long Ye, ano ang taya mo? Alam kong matagal na kayong interesado sa aking pantalan at bodega, kaya itataya ko yan sa inyo. Itataya ko yan sa inyo. Sige, magkano ang halagang pantalan at bodega? Ganoon din ang itataya ng pamilyang Peng. Good luck, Jenny. Salama. Salama. Bitawan mo. Shama. Pagkatapos ng susunod na laban, ayoko nang makita si Booking yun. Kung hindi, ikaw ang mawawala. Longye, huwag kang mag-alala. Sa susunod, ako mismo ang lalaban. Hindi na siya magiging ganoon kaswerte. Longye, pinatay ni Butian siya ang tatay ko. Gusto ko ring lumaban at kunin ang buhay niya. Ang unang challenger ay ang anak na pinatay ang ama ni Butian siya. Ang anak ng paghihiganti, si Lian Jie. Ang pangalawa ay ang pulis ng Tangren Street. Si Shama na nagpapraktis ng tunay na Muay Thai. Ang pangatlo at pang-apat ay magkapatid sa martial arts. Parehong nagpapraktis ng karet, sina Zhao Changlu at Dai Gaomin. Ang panlima ay ang dating kampiyon sa ring na nakalaya sa bilangguan, si Beiki. Ang pang-anim ay si Elaiji na may mahusay na kasanayan sa Kung Fu. Aji. Aji, bakit ka nandito? Ako. May babae sa panig ni Peng na nagpadala sa akin dito. Magkasama na naman tayong lalaban. Tayo rin ay taga-pamilyang Peng. Tutulungan kitang harapin ang mga guwons ng pamilyang Jin. Ang huling kalahok ay ang hari ng impormasyon sa Tangren Street, si Bei. Pilay na lumalaban pa. Pilay na nga lumalaban pa, ako na lang kaya. Magdala naman kayong normal na tao. Iron Crutchley. Talaga naman. Nasa ring na ang lahat ng manlalaban. Mga manonood, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba? Handa na ba? Handa na, mga manunood, handa na ba kayo? Ngayong araw, ipaghihiganti ko ang tatay ko. Papatayin kita. Ako ang kalaban mo ngayong araw. Opisyal nang simula ang pinakamalaking laban ng siglo.
Itong si Booking yun, may ibubuga talaga. Kailangan nang gamitin ang sikretong alas. Becky. Huwag mo kong saktan. Wala kong kinalaman dito. Ako si Bie. Hindi ba taga-pamilyang Jin sina Bihi at Beike? Bakit sila nakakagatan sa isa't isa? Tiyak na may pakana ang Angkanjin. Booking yun, tao ka pa ba? Pinapanood mo lang ang kapatid mo na. Pinapanood mo lang na pinapalo ang kapatid mo. Di ka man lang kumulong. Ang pilay na pinapalo na yan ay ang nakababata mong kapatid na si Booking Yuan. Sabi niya, siya si Booking Yuan. Paniwalaan ba natin yan? Sadyang sinabi niya yan para guluhin si Booking yun. Huwag kang mag-isip mo kung ano-ano. Tulungan mo ako, kuya. Pinapatay na nila ako. Ikaw nga ang kapatid ko. Kuya. Iniwan mo kami. Galit na galit ako sa iyo. Kuya, iniwan mo kami. Galit na galit ako sa'yo. Kapatid, ayos ka lang ba? Sa wakas, nakilala mo na ako? Booking yun, kailangan mong iligtas ang kapatid mo. Poprotektahan kita. Huwag kang matakot, sa likod ko lang. Hindi mo siya kayang protektahan habang buhay. Wala nang makakasakit sa kanya. Booking yun. Kapatid, ikaw. Wala akong kinalaman dito. Si Jinlong ang nagutos sa akin. Ikaw o ako ang mamamatay. Shama. Shama, bilisan mo. Patayin mo na siya. Sabi mo, kapag nanalo ako sa laban na to, papakawalan mo ako, di ba? Shama. Kailangan ko pa bang turuan mo ako sa gagawin ko? Shama. Ako ang gusto mong patayin. Pakawalan mo ang kapatid ko. Ayaw na ayaw ko sa mga traidor. Hindi mo kayang turuan ang kapatid mo, ako na ang tutulong. Huwa, huwa, huwa. Shama.